May naririnig daw kasi siya sa mga tao na nagsasabing para daw siyang nakabingwit ng matabang isda dahil ako ang mapapangasawa niya. Huwag mong pansinin ang mga yon, sabi ko naman. Hindi lang nila alam kung gaano kita kamahal, Ella. At kung matabang isda man ang tingin nila sa akin, ikaw naman ang tubig na siyang aking mundo. At hindi mabubuhay ang matabang isda kung walang tubig. Nakangiting sabi ko noon kay Ella. Bali-balita na noon sa aming barangay ang pagpapakasal namin ni Ella. Kahit wala pang pinal na petsa, malakas na ang ugong ng balita. Pero may umuugong ding balita kasabay ng balita tungkol sa amin ni Ella. Isang balitang nagbigay sa akin ng kakaibang kabog sa dibdib ko. Ang pagbabalik ni Puti. Hanggang sa matanaw ko na nga ang isang itim at magarang kotse sa harap ng malapit ng magibang bahay ni Fortune. May mga taong nakikiusyoso at maingay si Fortune. Paglapit ko, tumambad sa akin ang isang lalaking dati nakaupo, ngunit tumayo noong makita niya ako. Isang napakaputi at napakatangkad na lalaki. Si Puti. Lumakad siya palapit sa akin, kay saya ng kanyang ngiti. Nakipag-alamano siya sa akin. Wala na ang gaspang ng palad ni Puti noon. Pati ang alingasaw ng kanyang katawan ay iba na. Amoy na amoy ang mamahaling pabango na nalalanghap ko. Hindi ko magawang tumbasan ang ligayang ipinakita ni Puti noong araw na yon. Yung pananabik niya sa muli naming pagkikita. May takot ako. At ang takot na yun ay nagkatotoo. Dumating siya. Bumalik siya upang agawin sa akin si Ella. Litong-lito si Ella noon. Panay ang pagluha. Ngunit ang masakit sa akin ay noong malaman ko ang katotohanan, sila pa rin pala. Dahil wala silang formal breakup, noong bigla na lang maglaya si Puti. Akala din daw ni Ella noon na hindi na babalik si Puti. Ang masakit na tanong na namutawi sa bibig ko noon ay, mahal mo pa rin ba si Puti? Lumuluha man si Ella noon ay, matunog ang kanyang sagot. Mula pa noong mga bata pa lang tayo, Lay. Si Puti, siya na ang mahal ko. Eh ako, hindi mo ba ako mahal? Garalgal na tanong ko. Mahal din kita. Pero, tama na, Ella. Sabad ko dahil parang takot akong marinig ang susunod pa niyang sasabihin. Noong mag-usap kami ni Puti ay inamin niya sa akin na kahit napakarami ng dumaang babae sa buhay niya, ay wala siyang pinakamamahal kundi si Ella. Lahat halos ng marinig ko sa kanilang dalawa ay tumarak sa dibdib ko. Halos hindi ko na kinaya pero nagpakatatag ako. Sinikap kong lumagay sa tama. Nagtimpi at nagpakalalaki ako. Tinanggap ko ang katotohanan, hindi ko lubos na mapapaligaya si Ella dahil mas mahal niya si Puti. Hindi man ako nagsalita bilang pahintulot sa kanilang kalayaan. Pero umalis ako at sandaling lumayo. Pagbalik ko, makalipas ng mahigit kulang isang buwan, ay wala na sina Ella at Puti dito sa amin. I remember the day. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. May mga naririnig ako na sa Maynila raw sila nakatira, pero alam mo naman ang mga tao dito. Babali-balita kahit hindi naman tiyak.
Hindi ko naman kasi kayang humarap sa mga magulang ni Ella. Nahihiya ako sa kanila at pati sila ay nahihiya din sa akin. Si Aling edad na nakapagkwento sa akin, parang tinakwil na raw si Ella ng mga magulang niya dahil sa pagsama niya kay Puti. Hanggang sa may matanggap akong tawag sa cellphone ko. Tawag mula kay Puti. Nakuha daw niya ang number ko sa pinsan ko. Humingi siya ng dispensa sa akin. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin noon pero ang sabi niya, may dapat akong ipasalamat sa iyo, Tol. Hindi lang sa pagiging mabuti mong kaibigan sa akin, kundi ang sinabi mo sa akin noon na nagsilbing hamon sa akin. Noong sinabi mong wala akong maibibigay kay Ella at wala siyang magiging kinabukasan sa akin. Iyon ang nagsilbing inspirasyon sa akin para magsikap. Pasensya ka na, Tol. Mahal na mahal ko si Ella. Mula pa noong maliliit pa lang tayo, siya na ang pinaka-espesyal na babae para sa akin. Si Aling edad din ang nagkwento sa akin na nakatapos din ng 2 taong kurso si Puti, pero nakapag-abroad sa Denmark bilang miyembro ng musiko. Yung saxophone na minana niya kay Fortune ang nagbigay sa kanya ng magandang buhay. Yun lang. At iniwasan ko na makinig ng anumang kwento tungkol sa kanila. Sinikap kong magpakatatag pero hindi ko rin maiwasang makarinig mula sa mga kaibigan kong nagsasabi na ang tanga ko daw. Bakit ko daw basta na lang ipinamigay ang babaeng mahal ko? Bakit hindi ko ipinaglaban? Yung iba naman nagsabing dakila daw ako dahil nagparaya ako. Ano ba talaga, kabarangay? Tanga ba ako o dakila? O baka naman dakilang tanga? Kung maituturing na laban sa buhay ang nangyari sa relasyon namin ni Ella, sa tingin ninyo, nagwagi ba ako o nasawi? Masakit pa rin sa akin hanggang ngayon pero dahil kay Michelle na bago kong nililigawan, ay unti-unting nagagamot ang sugat ng puso ko. Siguro nga, hindi kami ni Ella ang nakalaan para sa isa't isa. Salamat Papa Dudut kung papalarin ding mapabilang ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko sa mga liham na mababasa mo sa Barangay Love Stories. Gumagalang, Lay. Sa katanungan muli na ang nangyari sa buhay mo ay isang hamon, isa itong pagsubok sa iyong katatagan. Hindi ka isang tanga o sawi, isa kang matatag na tao. Isa po sa mga katibayan ng pagiging matatag ni Lay, mga kabarangay, ay ang muling pagbabalik tanaw niya sa kwento ng kanyang buhay at pag-ibig upang maibahagi sa ating lahat ngayong araw. Kaya naman dalangin namin dito sa Barangay Love Stories na sana'y patuloy kang lumaban sa kalungkutan sanhi ng masamang nakaraan. Naway matagpuan mo ang babaeng tunay na magmamahal sa iyo. Sa mga kabarangay po natin na naging habit na po ang pagtutok sa Barangay Love Stories, maraming salamat po. Muli ang inyo pong Papa Dudut ay nag-aanyaya sa lahat ng ating mga kabarangay na maaari po kayong mag-email sa bls971@yahoo.com ng inyong mga Barangay Love Stories o kaya naman ay sumulat dito sa GMA Network EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa pag-ibig